Tumutulo ang luhang nagkulong siya sa kanyang kwarto. At wala siyang ginawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Naiinis siya kay Karina. Ngunit mas naiinis siya sa kanyang sarili dahil sa dinamadami ng lalaki sa mundo. Bakit hanggang ngayon, di niya magawang burahin sa puso't isipan niya si Caleb? Bakit mahal na mahal pa rin niya ito magpahanggang ngayon? Nagpanggap itong may cancer para kuhanin ang atensyon ni Caleb. Wala na talaga itong maisip na magandang dahilan. Alam na alam naman niyang all eyes si Caleb kay Karina, kaya hindi na nito kailangang mamalimos pa ng atensyon mula dito. Mas lalo lamang siyang nanggigigil sa inis kay Karina. Hindi na nito mabibilog ang ulo niya. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan si Caleb. Pakisabi nga dyan kay Karina, huwag na siyang makapunta-punta pa dito sa bahay namin, or else makakatikim na siya sa akin. Huwag ka mo siyang mag-alala, ni sa panaginip ayoko na magkabalikan pa tayo. Kaya wala siyang dapat na ikatakot. Besides, ano bang dapat niyang ikatakot? In the first place, wala ka namang ibang babaeng minahal kundi siya lang, hindi ba? Pagkasabi nun, mabilis na niya itong pinagpatayan ng phone. Maya-maya tinatawagan na siya nito, ngunit hindi niya yun sinasagot. Naibulalas na lang niya ang lahat ng nasa damdamin niya, at wala nang rason para pag-usapan pa nila ang tungkol doon. Napakunot-no si Caleb. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Amira. Bakit nagagalit na naman ito sa kanya? Kinontak niya si Karina para sana tanungin tungkol doon, ngunit hindi naman siya sinasagot ng dalaga. Ngunit hindi naman siya sinasagot ng dalaga. Napapailing na isinilid na lamang niya ang phone sa bulsa. At muling hinarap ang trabaho. Maya-maya na ulinigan niyang may tumatawag sa kanya. Ine-expect niyang si Amira yon kaya dismayado siya nang makitang kaibigan lamang pala niya ang tumatawag. Hindi na muna niya yun sinagot. Wala siyang time dahil marami siyang trabahong kailangang harapin. And yet hindi naman niya makonsentrate ang sarili dahil naiisip niya si Amira sa mga sandaling yun. May pinagawayan ba ito si Karina? Nag-message siya kay Karina para sabihin pupuntahan niya ito sa kondo nito mamaya pagkatapos ng kanyang trabaho. Gustong ilayo sa'yo ni Amira ang bata. That's why he talked to her. I confronted her about it. Sabi ko sa kanya, may karapatan ka sa bata. Nagalit siya sa akin. Bakit daw ba ako nakikialam sa mga desisyon niya? I guess she's right. Wala talaga akong karapatang pakialaman siya dahil hindi ko naman anak si Gertrude. Pero magkarelasyon tayo at ang lahat ng mahalaga sa'yo mahalaga sa akin. Mukhang hindi nagustuhan ni Amira yon. Ang sabi pa niya, nakapagplano na sila nito. Ilalayo niya ang bata sa atin. Babalik na sila ng Canada at doon sila magpapakasal. Napatiim ang bagang ni Caleb nang marinig ang mga sinabi ni Karina. Talagang sinusubukan ni Amira ang pasensya niya. Hindi niya maaaring ilayo sa akin ang anak ko. Inis na sabi niya. Hinawakan niya ito sa braso. Caleb, hayaan na muna natin si Amira. Siguro masyado lang siyang nag-aalala dahil nakikita niyang malapit na malapit sa iyo ang bata. Sabi nitong napakibit-balikat. Siguro gusto niyang kay ito maging close si Gertrude. Ang totoo, galit na galit pa rin sa'yo si Amira. Sabi pa niya kung siya lang ang masusunod, gusto niyang ilagay sa pangalan ni Tom ang bata. Since si Tom naman ang nagsilbing parang daddy ni Gertrude for the past 5 years. Kinamumuhian ka niya, Caleb. Sagat sa buto ang galit niya sa'yo. At di ko naman siya masisisi. Kahit naman siguro ako nasa kalagayan niya, ganun rin naman ang mararamdaman ko sa'yo. Sabi pa nito sa kanya. Hindi siya nakaimik. At kahit rin siguro siya ang nasa kalagayan ni Amira, magiging sagad rin sa buto ang galit niya. Pabayaan na lang natin silang maging masaya ni Tom, sweetheart. Nakikiusap na sabi ni Karina sa kanya. Ibigay na natin sa kanya ang gusto niya. Sa ganun man lang paraan, makabawi ka sa lahat ng mga nagawa mo sa kanya, hindi ba? Pero may karapatan ako kay Gertrude. Mahinang sabi niya rito. Naghuhumiyaw ang kalooban niya. Talaga ba? O ginagamit mo lang ang bata para magkaroon ka pa rin ng ugnayan sa kanya? Sita ni Karina. Ramdam niyang hinanakit sa tinig nito. Alam ko naman yun. Nararamdaman ko naman na hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Alam mong hindi totoo yan. Mariing tanggi niya.
Anak ko si Gertrude at may karapatan ako sa anak namin. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi sa bata. Giit niya rito. Alam ko naman, pero minsan nagdududa na ako sa'yo. Pakiramdam ko ginagamit mo lang ako para pagsilosin si Amira. Karina, hindi ito ang issue dito, okay? At ano ang issue, ha? Anong issue, Caleb? Tanong nito sa kanya. Ramdam niyang kinikimkim nitong sama ng loob sa kanya. Hindi naman ako manhid eh. Nakikita ko sa mga mata mo na nagsiselos ka so tuwing nakikita mong masaya sa piling nitong si Amira. Can't you just be happy for them? Caleb, move on. Intindihin naman natin yung sarili nating mga buhay, pwede ba? Yung future nating dalawa. Kung ayaw ni Amira na kilalanin ka ni Gertrude bilang ama, hayaan mo na lang. Baka nga mas mabuting ganun na lang yun eh. Para tuluyan ka na makapag-move on sa kanya. Madaling sabihin yan sa'yo dahil hindi mo anak ang bata. Inis na sagot niya rito. Ngayon pa ba siya lalayo sa anak niya? Ito na lang ang tanging meron siya. Hahayaan pa ba nitong mawala ito sa kanya? Kung gusto mo, bibigyan kita ng anak. Wala namang imposible sa science ngayon eh. Magsasacrifice ako para lang mapaligaya ka, Caleb. Ganon kita kamahal. Pumapatak na ang luhang sabi nito sa kanya. Kahit manganib pa ang buhay ko, kahit ano gagawin ko, mapaligaya ka lang, Caleb. That's insane, Karina. Alam mo, hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Besides, that's not the point here. Anak ko si Gertrude at kahit na magkaroon pa ako ng anak sa iba, anak ko pa rin siya pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo. Talaga bang si Gertrude lang ang dahilan, ha? Sita nito sa kanya. Inihilamos niya ang isang kamay sa muka. For God's sake, Karina! Paulit-ulit na naman ba ang topic na to, ha? Hanggang ngayon ba pinagseselosan mo pa rin si Amira? Ikaw na rin na may sabi. Masaya na si Amira sa buhay niya kay Tom. It's no use na pagselosan mo pa siya. Sinalubong nito ang mga tingin niya. Talaga ba? Wala na ba akong karapatang masaktan, ha, Caleb? Alam kong hanggang ngayon ang babaeng yun pa rin ang nasa isip mo. Hindi naman ako manhid eh. Nararamdaman ko. Paulit-ulit mo mang itanggi. Alam kong dyan sa puso mo, hindi mo maaalis pa ang babaeng yun. Bakit? Ano pa bang kailangan kong gawin para mahalin mo akong muli, ha, Caleb? Ginagawa ko naman ang best ko para mapaligaya kita. Kahit na nga may sakit ako, ikaw pa rin ang inuuna ko. Hindi, bakit hindi pa rin yun sapat? Umiiyak na sumbat nito sa kanya. Ang tanging hiling ko lang naman sa'yo, mahalin mo ako ng gaya nung dati. Mahirap bang gawin yun, ha, Caleb? Karina, I'm sorry. Mahinang sabi niya rito. Saka niyakap ito ng mahigpit. Talagang nagigilty siya dahil totoo namang sa kabila ng karamdaman nito, palaging siya pa rin ang inuuna nito. Pagkatapos ay ito pang isusukli niya rito. Hinalikan niya ito sa noo. I'm so sorry. Paulit-ulit na sabi niya. Minumura niya kanyang sarili sa malaking kagaguhan niyang ito. Narito si Karina at buong pusong pagmamahal sa kanya. And yet si Amira ang laman ng puso at isipan niya. Pakakawalan na naman ba niya si Karina sa pangalawang pagkakataon? No, hindi na niya papayagang mangyari pa yon. Mahal na mahal siya ni Karina. Marami na itong isinakripisyo para sa kanya. Hindi niya ito dapat sinasaktan ng ganito. I'm sorry. Siniil niya ng halik ang mga labi nito. Pilit niyang ibinabalik ang init ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito noong una. I'm sorry. I'm sorry dahil kahit anong gawin niya, alam niyang hindi na niya kayang ibalik pa kay Karina ang dating pagtingin niya rito. Gustuhin man niyang ibigay ang buong pagmamahal niya para dito. Mayroon ng ibang babaeng nagmamay-ari ng malaking bahagi ng puso niya. This is insane. Dahil yung babaeng nagmamay-ari ng puso niya ngayon, wala nang pag-ibig na natitira kahit katiting para sa kanya at kasalanan niya ang lahat ng yun. Siguro deserve talaga niya maging malungkot habang buhay. Please, Tom! Wala sa mood na itinulak ni Amira palayo sa kanyang katawan si Tom. Nang tangkain siya na itong yakapin at halikan. Once and for all, tapatin mo nga ako, Amira. Mahal mo ba talaga ako? Kailangan mo lang ako para kumbinsihin ang sarili mo na nakapag-move on ka na sa dati mong asawa. Tanong nito sa kanya.
Ramdam niyang kinikimkim na sama ng loob sa bawat katagang binibitawan nito. Umiiwas siya ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin ang nanunuot ng mga tingin nito. Pakiramdam kasi niya, sapat na ang sinabi ng kanyang mga mata para maramdaman nito ang totoo niyang damdamin. She's being unfair. Si Tom ang karamay niya sa loob ng 5 taon na nangungulila siya. Dapat ipinahahalagahan niya ang pag-ibig na ibinibigay nito sa kanya. Pero ano tong ginagawa niya? Tom, I'm so sorry. Halos pabulong lamang nasabi niya. Sorry? Hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo, Amira. This time, galit na ang tono ng pananalita nito. Naghihintay ng sagot niya. Napalunok siya. Wala siyang lakas ng loob na saktan ng damdamin nito. Pero naisip niyang hindi pa ba niya sinasaktan ng damdamin nito sa ginagawa niya? Ibinibigay nito ang buong pagmamahal sa kanya, ngunit hindi niya iyon masuklian kahit nakalahati man lamang. Napayuko siya tuluyan ng napaiyak. Naiinis siya sa kanyang sarili. Kung bakit naman kasi parang may sariling isip ang kanyang puso, ayaw pa dikta sa utak niya. Nagbuga ng isang malalim na hininga sito. That's it. Malungkot na sabi nito. Your action speaks louder than your words. Sabagay, sa umpisa pa naman ng relasyong to, alam ko nang mahirap kalaban si Caleb sa puso mo. Sinubukan ko kahit alam kong mahirap, dahil nga mahal na mahal kita. But I guess, may mga bagay na gustuhin mo mang ibigay. Hindi talaga pwede, dahil meron na nagmay-may-ari nun. I guess I have to accept the truth, na kahit na anong gawin ko, hindi mo ko kayang mahalin. Alam mo kung saan ako nasasaktan? Yung nagkukunwari kang mahal mo ko. Kahit naramdam ko naman na ibang lalaki ang gusto mo. Tom, sabi niyang napahikbi. I did not intend to hurt you. Umiiyak na sabi niya rito. Sinusubukan ko naman eh. Pero, napakagatlabi siya. Bakit nga ba hanggang sa pagtulog niya? Si Caleb ang laman ng kanyang panaginip. Hanggang kailan ba siya magiging ganito? Hinawakan niya mga kamay nito. Maraming salamat sa lahat-lahat ng pasensya at pagmamahal na binigay mo sa akin. But I guess tama ka. Ayokong saktan ka pa. I'm sorry kung hindi ko nasuklian yung pagmamahal na deserve mo. Humahagulhol na sabi niya rito. Ang sakit-sakit para sa kanya isipin na hanggang dito na lamang ang relasyon nila nito. Kahit paano, naging magaan ang lahat sa kanya nang dahil sa tulong nito. Pero ayaw na niyang mas lalo pa itong masaktan. Ayaw na niyang magkunwari at pilitin ang sarili niya sa isang bagay na alam naman niya na umpisa pa lang, hindi na niya kayang ibigay. Niyakap siya na mahigpit nito, hinalikan sa noo. Saka nagmamadali na itong umalis. Iyak siya ng iyak habang sinusundan nito palayo. This is really goodbye. Hanggang dito na lamang talaga, nagtatapos ang kabanata nila nito. Napakagatlabi siya. Paulit-ulit man niyang pinanghihinayangan na pinakawalan niyang isang lalaking kagaya nito, ay alam niyang ito ang pinakatama niyang naging desisyon, ang maghiwalay na lamang sila. Ha? Naghiwalay na kayo nito? Hindi makapaniwalang sabi ng ina niya, nang tawagan niya ito at ibalita nangyari sa kanila. Ramdam niya ang pagkadismaya sa boses nito. Alam naman kasi niya kung gaano kaboto ang kanyang buong pamilya sa binata. Kaya hindi katakatakang masaktan yung mga ito sa nangyari sa kanila ng lalaki. Pero bakit? Nahuli mo ba siyang ng babae? Anong dahilan? Ako po may problema, Mama. Humihikbing sabi niya rito. Dumilim ang mukha ng ina. Huwag mong sabihin hanggang ngayon. Yung gago mo pa ring asawa ang nasa isip mo. Masamang hilat siya ng mukha ng tanong ng kanyang ina. Napatungo siya at napakagatlabi. Alam niya kung gaano kainis ang ama niya kay Caleb. Paulit-ulit pa nga siya nitong pinagpapaalahanan hanggang sa airport na huwag siya magpapabola pa kahit nakailan sa dati niyang asawa. At kung ito lang ang masusunod, ayaw na sana nitong umuwi sila ng mag-ina ng Pilipinas. Ngunit matigas ang ulo niya. Akala niya kaya na niyang harapin si Caleb nang hindi na aapektuhan. Hindi pa rin pala. Amira, bumalik ka na dito, anang ina niya. Bumalik ka na dito or gusto mong umuwi kami ng tatay mo dyan sa Pilipinas para lang kalad ka rin kita pabalik dito sa Canada? Yamot na sabi ng kanyang ina. Ma, tahimik na ang buhay natin dito. Kaya utang na loob, Amira. Bumalik ka na dito at huwag ka na magpapakita pa sa dati mong asawa.
Mami, may anak po kami. At may karapatan pa rin siya sa bata. Ginagamit mo lang si Gertrude para dyan sa kalokohan mo. Sita nito sa kanya. Kunwari ka pang aasikasuhin mo yung annulment nyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya talaga ayokong bumalik ka ng Pilipinas dahil alam ko kung ano mangyayari. Inis na sabi nito sa kanya. Tahimik lamang siya habang pinapakinggan ng ina. Hindi naman niya ito masisisi kung gano'n na lamang ang galit nito sa ibinalita niya. Naging napakabait nito, maging ang pamilya nito sa kanya. Kaya talaga namang sasama ang loob ng mga ito sa naging paghihiwalay nila ng binata. Ganun pa man alam niyang tama naging desisyon nila nito na magkanya-kanya na ng landas. Kahit paano gumana ang pakiramdam niya. Alam niyang ganun din si Tom. Hangad niyang kaligayahan nito. Umaasa siyang matatagpuan nito ang babaeng deserve sa puso nito. Mommy, pasensya na po. Pero hindi ko talaga mapipilit ang sarili ko. Or else, mas lalo ko lang masasaktan si Tom. Mas mabuti na nga rin siguro ang ganito. Mas gumana ang pakiramdam ko. Dahil hindi ko na kailangan mag-pretend. Mahirap yung pinipilit kong sarili ko sa isang taong sa umpisa pa lang. Mas mahirap kung hanggang ngayon, nagmamahal ka pa rin sa isang lalaking walang kwenta. Anang ina niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-iimpake na lamang ako pabalik dito sa Canada. Huwag mo nang ilagay pa sa alanganin ang buhay ninyo ng anak mo. Pwede ba ako makiusap sa'yo, Caleb? Mahina ang boses na tanong ni Karina. Habang nakahiga ito at nangihirapang huminga. Pwede bang huwag kang umalis sa tabi ko? Nakikiusap na sabi nito, saka hinawakan ng kanyang mga kamay. I just want to be with you until my last breath, sweetheart. Anitong ipinikit ang mga mata. Karina, ano bang pinagsasasabi mo? You're fine, okay? Bakit kasi hindi ka makinig sa akin? Pumunta tayo ng Amerika o sa ibang bansa. Doon sa may mga makabagong facilities para sa gamutan mo. Wala akong tiwala sa mga doktor dito eh. Lalo na sa doktor mo. I think you need a second opinion. Sabi niya rito, habang pinagmamasdan nito. Matagal na niyang pinagtatakhan kung bakit ayaw magpakonsulta sa ibang eksperto ni Karina para sa intensive na gamutan. Hindi mo naman kailangan magtiyaga sa lumang ospital na to. Caleb, ilang beses ko bang sasabihin na nakapagpakonsulta na ako dati sa iba't ibang doktor? At iisa lang din naman ang mga sinasabi nila. It's no use na maghanap ako ng ibang doktor para umasang gagaling ako. Matagal ko nang tinanggap na isang araw, mawawala rin ako rito sa mundo. Kung ibang doktor nga siguro ang tumingin sa akin, baka mas mapadali pa ang buhay ko eh. Katwiran nito sa kanya. Napahinga na lamang siya ng malalim. Kung siya lang ang masusunod, gusto sana niyang pumunta sila ng Amerika, kung saan may mas makabagong teknolohiya para sa mga pasyenteng may cancer. Siyang mas nahihirapan kapag nakikita niya si Karina na nahihirapan. Dahil sa karamdaman nito. Ngunit hindi naman niya ito mapipilit kung ayaw talaga nito. Katawan pa rin nito ang magdedesisyon kung ano ang higit na makakabuti. I'm sorry if inaagaw ko na naman ang oras mo na dapat sana sa anak mo. Anito na bagya pang napaluha. Pero maiintindihan naman siguro ni Amira ang sitwasyon mo, right? Alam ko naman na hindi ka rin naman gaano hahanapin ng bata. Sabi nga ni Amira, kung siya lang ang masusunod, mas gusto niyang hindi ka na makasama ng anak niya. Kaya pihadong tumang-tuwa pa yun kapag hindi ka bumibisita sa bata. I'm doing her a favor. At mas mabuti nga rin bigyan mo muna sila ng space, right? Hindi siya kumibo, dahil hindi siya sang-ayon sa sinasabi nito. Ganun pa man ayaw niyang makipagtalo. Hinagod niya ang buhok nito, saka hinalika rito sa noo. Magpahinga ka na, sabi niya rito. Nagulat siya nang yumakap ito sa kanya at mahigpit na siilin siya ng halik sa mga labi. Nagulat siya sa naging reaksyon ng kanyang katawan. Napakurap-kurap siya at pasimpleng kumalas sa mga yakap nito. Bakit nanlalamig ka na naman sa akin, Caleb? Naghihinanakit na tanong nito sa kanya. Karina, nasa loob tayo ng ospital. Katwiran na lamang niya. Ngunit ang totoo, kanina maglapat ang kanilang mga labi ni Karina para siyang biglang binuhusan ng malamig na tubig. Dahil alam niyang hindi itong babaeng hinahanap-hanap ng labi niya. Hindi itong babaeng gusto niyang makasama ng mga sandaling yon.
He wanted to run away at puntahan ang babaeng talagang tinitibok ng puso niya. Ngunit pakiramdam niya, natrap siya dito. At nagigilty siya na basta na lamang ito iwanan, lalo na sa oras na kailangan itong presence niya. Napaupo siya sa mahabang silya, habang nakatitig lang dito. What am I doing here? Waring naghuhumiyaw na tanong ng maliit na boses sa isipan niya. Si Amira na naman ang iniisip mo, hindi ba? Nagdadamdam na tanong nito sa kanya. Siya na naman ang dahilan, kaya lamig-lamig ng pakikitungo mo sa akin ngayon. Kitang-kita niya ang pagpatak ng mga luha sa mga mata nito. Napalunok siya. Hindi niya kayang salubungin ang mga nagtatanong nitong mga mata. Hindi niya alam kung ano bang isasagot niya. Paano ba niya pagagaanin ang kalooban nito, kung totoo naman ang lahat ng paratang nito sa kanya? Kahit anong gawin niya, hindi niya magawang iwaglit sa puso at isipan niya si Amira. Ilang beses na niyang sinabihan ang kanyang sarili na kalimutan na ito. Napagtuunan na lamang niya ng pansin kung anong meron sila ni Karina. And yet, naghuhumiyaw sa pinakatagong bahagi ng puso niya ang pangalan ni Amira. Kahit paulit-ulit pa niyang murahin ang kanyang sarili, ang dati pa rin niyang asawa ang sinisigaw ng damdamin niya. Alam niyang isa itong kabaliwan. Minsan itong dumating sa buhay niya pero pinakawalan lamang niya. Ngayon gusto niya itong balikan. Sino naman tangang babae ang matapos niyang pasakitan ng labis-labis ang papayag na makipagbalikan pa sa isang gaya niya? This is bullshit. Masyado nang malaki ang ulo niya at bilib na bilib siya sa kanyang sarili para isiping hanggang ngayon, mahal pa rin siya nito. Isinuklay niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Stop it, Karina. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang. And please, don't stress yourself too much. Hindi yan makakatulong sa'yo. At ano bang makakatulong sa akin, ha, Caleb? Nanunumbat na tanong nito sa kanya. Gusto mong iwasan ng topic? Dahil hindi mo kayang aminin sa akin kung ano talagang nararamdaman mo sa babaeng yon, right? Here we go again. Sabi niyang malapit na namang mapikon. This is nonsense, Karina. Ikaw ang kasama ko ngayon, kaya ano pa bang dapat mong ipag-alala? Medyo naiirita ng sabi niya. Oh yeah, ako ang kasama mo ngayon. Patuyang sabi nito. Ako ang kasama mo ngayon, pero ibang babae ang laman ng utak mo. Singhal nito sa kanya. Saka nagmamadali itong bumangon. Karina, please. Ano bang meron ng babaeng yon? At hindi ko kayang ibigay sa'yo, ha, Caleb? Ginagawa ko naman ang lahat, eh. Parang gustong magwala na sabi nito. Nilapitan niya ito't niyakap na mahigpit. Please, Karina, calm down. Aniya rito, saka hinalakan ito sa noo. Habang pilit na kinukumbinsi ang sarili kung gaano niya ito kamahal. Mahirap ngunit sinusubukan niya, alang-alang sa ikapapanatag ng kanilang mga sarili. I love you, okay? Pagsisinungaling niya rito. Napahikbi ito. Hindi ko maiwasang magselos at mainggit sa kanya. Lalo na kapag nakikita kong nalalamig ka sa akin. Umiiyak na sabi nito. Kaya nga kahit nangihina ako, pinipilit kong maging malakas sa alang-alang sa'yo, Caleb. Gusto kong humaba pa ang buhay ko para mapagsilbihan kita. Para makasama pa kita ng matagal. Kaya sana damayan mo ko habang nilalabanan ko tong sakit ko, please. Nakikiusap na sabi nito sa kanya. Tumango siya habang hinahagod ang buhok nito. Of course. Nandito lang ako sa tabi mo, Karina. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Pagbibigay assurance niya rito. Niyakap siya nito ng upod ng higpit, kaya napayakap na rin siya.